Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi. Brother Joy ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan dito sa small YouTube program or content ko. At hindi po ito monetize. Sapagkat wala akong hinihiling kundi ay may pangaral ko sa salita ng Panginoon at yung buong katotohanan lamang na walang itinatago. Muli, ito yung Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At hindi mo nakakanta, obviously, dahil medyo yung lalamunan ay mababa dahil winter dito sa lugar ko, malamig. May mga pinagpe-prepare tayo sa darating na Pasko. Sa maraming tao, very important ang Christmas Day. Let's say that's a good tradition na lalo na sa mga Pilipino na katulad natin na yun lang kasi ang time na nagkakasama ang pamilya at hindi lang doon merong mga tinatawag na kahit konting handaan, exchange gift. Di ba sa mga school, ginagawa din natin ng mga elementary tayo. Kahit ako naalala ko nun. Sasabihin ng teacher, okay, ang minimum ay 5 pesos noon. 5 pesos pa lang, nakakabili ka na. Yung iba, bumibili ng hairbrush, yung mga babae. Ang problema nun ay kapag napunta sa iyo yung exchange gift kung tawagin, galing sa babae, siyempre hindi mo magagamit pupunta sa mag-anak mo, kapatid mo. Yun, yung mga ganun-ganon. Exchange gift. Naalala ko nung grade 1 ako, grade 2, grade 3. Yung isa rong kaklase ko. Lagi ko siya naging kaklase. Pangalan niya Noel. Lagi siyang nagiging ka-exchange gift ko. Alam niyo, lagi niyang ibinabalot. Alam niyo yung yung parang fita na tinapay. Yung lagi. Alam ko siya yun. Binabalot siya pa sa pad paper. Siguro siya lang gumagawa nun. Ang tanong doon, saan niya kaya nakuha to? Ito kaya galing to sa burol o sa lamay? Sabi kong gano'n. Alam ko na siya yun, pero tinatanggap ko kasi exchange gift eh. Hanggang sa nag-grade 3 kami. Tapos hindi ko na siya nakita. Puro siya yung yung 3 taon na yun na elementary ako. Tapos nung high school ako, nakita ko siya. Ang pagkakita ko sa kanya, pinapadel siya ng alam niyo yung ROTC, no? ROTC ba yun, yung tawag? Siya, yung pinapahirapan siya ng mas senior sa kanya, yung cadet, ganun. Nakita ko, sabi ko, napadaan ako ganun sa isang room nandun. Di ba bawal yun, pinapadel? Wala pang rules doon. Tinawag ako, nang humingi ng tulong, nakilala niya ako. Joe, tulungan mo ako rito. Lumapit ako dun sa Sabi ko, ginagawa mo diyan sa Sabi ko doon sa doon sa nagpapadel. Sabi ko, gusto mong basagin ko yung mukha mo ngayon, sabi ko. Kasi sa room kung nakilala ako ng dati kong kaklase, sa high school din siya, tapos nakilala ko rin siya, dito rin pala siya na gano'n. Ano ngayon, yan, sabi yung Noel nga. Lagi akong sinasaktan ako. Sabi ko, pag may nangyari dyan, gusto mo basagin ko yung mukha mo. Kasi ganun pa ako nun. Nakita ako ng ibang yung katropa ko, kaibigan ko. Nakita ko, pumasok din sa ano nangyayari, Joe? Sabi nga, eto, kinakawawa tong kaibigan ko nito eh. Ang ginawa, gusto mo bugbugin natin tong sabi nung iba. Yung kadeting na yan, napaihi sa takot yun eh. Ilan yung pumasok doon? 6. So, kasama ako, pampito ko. Winaringan ko, sabi ko, wag mo nung ulitin yan sa kanya at kahit kanino rito, sabi ko. Dahil, sabi ko, wala kang karapatang manakit ng tao. Estudyante lang din yun, So, ganun yung naalala ko nun. Kaya nagpasalamat sa akin yun. I hope nakagraduate siya kung nasan man siya naroon. Kung
kung ano man ang kalagayan niyo, kung buhay pa siya o ano, whatever. Every Christmas ito ay isang memorable na araw sa atin. Inuulit ko yung mga kamag-anak ninyo, hindi nyo na nakikita. Minsan nagkikita kayo sa handaan. Ayun ang magandang, it is a good tradition. Sa ating mga nasa ilalim ng tinatawag na Christendom o pananampalatayang Kristyanismo. At merong mga gift na sa atin ay very important at hindi lang yon ay kahit hindi naman sa halaga ng gift yung bukal sa loob, di ba? Yun ang ron At kapag meron ka nun, di ba masaya ka rin. Kung isang tao naman walang kayang ibigay na gift, enough na yung cards, di ba? Yung mga maliliit na parang note o memo. O kaya, pagbati na lang ng Merry Christmas. Wala man lang siyang regalo, di ba? Ang ibig sabihin yung tradisyon na maayos. At sa Pilipinas, alam natin na pag magpapasko na kinabukasan, I was talking about yung kanina, yung Christmas Eve, di ba? Salo-salo kayo. Mag-ihaw lang kayo ng hotdog tulad ng ginagawa namin noon, hotdog lang. At minsan, tinutuso ko yung paa ng manok sa stick. Ayun ang iniihaw ko, binabarbecue ko. Adidas ang tawag ron. Di ba uso naman sa atin yun? Big sabihin na iraraos mo. At yung iba, piskin ng baboy, di ba? Iihaw. At minsan isang buong ulo, nakatakbo yung katawan. Yung ulo lang inihaw. So, big sabihin, masaya na. Masaya na ron. Masaya doon yung nagkakantahan kayo. Wala ka lang dapat gulo na yung ibang mga tao ay naglalasing na Pagkatapos, nawawala na sa wisyo, nanggugulo na. So, wag niyong sirain po ang Christmas Eve ninyo at yung kinabukasan pa. Tandaan ninyo, kayong mga nakikinig sa akin. Let it na pass na smooth ang dating. Yung transition nun sa next day na Christmas, na kung saan ay eto na mga maniningil, kakatok na sa bahay ninyo yung mga bata. Maniningil na sa inyo na Merry Christmas. Ang uso kasi sa Pilipinas ay pera na lang binibigay, yung malulutong na pera. Of course, hindi ako hypocrite, naranasan ko rin yun. Pero nung napunta ako sa Western civilization, North America, walang ganon, di ba? Ano lang, yung next day na Christmas Day, saka lang nagbubukas ng regalo. Saka ka lang kakain ng mga tira-tirang pang Christmas Eve. Di ba yung mga leftover? Yun ang masarap yung mga leftover. So, sa mga Pilipino siguro dito, nagbibigay ng pera sa mga Pero mostly mga Americans, they just open up yung binubuksan ng gifts. Pagkatapos, yun, nagkukwentuhan ulit sila. So, pero masaya yung Pasko sa atin sa Pilipinas. Dito naman, very solemn. Payapa. Kinabukasan na lang sila. 25, either mamamasyal, kasi meron tinatawag na mga sweet deals sa mga store. Doon sila pupunta at makakabili sila. Christmas deal kung tawagin. Doon na ho yung mura yung mga Christmas tree. Bagsak na kaagad ang 70% yung sale. Doon ako bumibili after para sa next Christmas. So bakit nababanggit ko ito? Kasi ang buhay natin, tandaan ninyo, ang existence ng buhay natin ay hindi magiging ganong katagal. Inuulit ko, when you reach 30 years old, ayun na yung tinatawag na downhill. When you reach 30 years old. Downhill na yan. Kahit sa boxing When you reach 30, pa-downhill ka na. Yung lakas mo dati, yung aggressiveness mo, yung power mo, yung tinatawag na will, ay magsasubside na.
Tataka tayo, bakit, di ba? Bakit ganon? Kasi yun ang panahon na ang peak ng ano natin ay biglang magdadrop na. Downhill na. Kaya mapalad ka kapag umabot ka ng 35, 40 years old, 45, 50, 55, 60. Yan ang mga mapapalad na na year. Yung iba hindi umaabot sa ganyan sapagkat nakatakda na sa tao ang minsan lamang mamatay pagkatapos ay paghukom. Kaya bakit natin sasayangin yung mga taon natin sa yung masasamang gawain? Di ba dapat hindi? Kasi konti na lang yung natin yung left time natin dito sa mundo. At ang gawin natin ay maging masaya. Dapat ang memora natin dito sa earth habang tayo nabubuhay bago tayo lumisan sa edad na over 50, 60, 70, 80. Mapalad kapag umabot ka ng 100. Ako nga, sabi ko, kung aabot ako na ng 100 years old at wala na ako nakikilala, hindi ko na alam kung anong kanin, kung anong yung ulam, kung ano yung ilaw, kung ano yung dilim, wag na lang ako mabuhay ng ganong katagal. Mas maganda kung tayong lahat ay ma-rapture na lang ng Panginoon, di ba? Tumunog na ang huling trumpeta ng Diyos sa huling araw pagkatapos tayo kukunin na lamang ng Panginoon. Isa pa, ang tinatawag na sa Paskong ito, di ba? Una, sa senaryo ng nativity, o yung nativity, di ba? Ang Panginoon sa Kristo nasa gitna, nakahiga, yung sanggol, di ba? Nakahiga sa pasabsabat. Kasi gumagawa ako noon, yung mga cuttings noon, drawing ko lang yun, yung nativity. Wala akong pambiling colorful. Wala pa naman sa Pilipinas nung gano'n, hindi pa uso yun Bibili ka lang ng mga figurine, mahal yun. Minsan nga, drawing lang ako. Si Jesus Christ, yung sanggol, sa gitna, nakahiga doon sa dayami, pasabsaba. Tapos si Mary, si Joseph. Tapos yung sa tabi nila, yung sa harap nila, yung mga shepherds. Bandang huli, wise men. Di mo, ang paniniwala natin, 3 lang sila na dumating doon. Kasi dahil kinumpara sa 3 gift Gold, incense, tsaka myrrh. Yung 3 gift na yon. It doesn't mean 3 lang sila. Ayun ang una kong anin muna, yung ganon. Magi. Nakita nila yung bituin. Pagkatapos, kara-karaka, naglakbay sila at nakarating ng Jerusalem, di ba? At nagtanong kay Herodes, may pinanganak na new king, yung Israel. Pagkatapos nagkagulo ng Jerusalem. Ay doon tayo. Totoo bang may magi? Yan yung tanong. Yung tinatawag na kings, 3 kings. They're not 3. Hindi lang sila 3. There are more than 3. And group sila. Alam nyo, yung mga wise men of the East, kung tawagin magi, sa original translation ay magus, sa Greek word. At yung magus na yon ay nag-i-exist yun nung panahon na yon. Because etong magus na to, sila ay mga mga totoong tao to na sila yung mga grupo ng mga astronomers, astrologers, astrology, yung kanilang specific na ginagawa na astronomy, astrology, at sila yung mga watchers of the celestial bodies o yung mga planets. Yung grupo ng mga magus na yun. Ang mga magus na yun ay mga priest. They're not kings, they were priest. Sila, o yung the Magi o Magus, were Zoroastrian priest. Kilala niyo si Zoroaster? So this priest,
yung mga priest na ito, yung mga magus, nag-exist sila, di ba? Yung pa sa tinatag ni Zoroaster na, let's say, sabihin na natin, yung mga observer group, ganyan, sa mga planetary system, o tinatawag na ngayon ay modern religion, ay they collected the Jewish books, Torah. Makikita nyo, after na makalabas na si Moses at yung mga Israelites, at hindi lang yon, yung istorya ng Genesis, na isulat na nila, at nung natatandaan nyo, tinapon yung mga Israelites, nahati yung 10 tribes, at yung 2 tribes lang na natira sa Israel, yung 10 tribes ay tinapon. Tinapon doon sa tinatawag na Assyria, kinalat sila. At yung 2 tribes na Judah, ay last tribe sila eh. Itinapon naman sila doon sa papuntang Babylon, Persia. So doon sila nag-meet together ng 10 tribes, ng 12 tribes. So nung si King Cyrus na, king ng Persia, ay natalo niya yung Babylon, binigyan niya ng laya yung mga Jew na makabalik sa bansa nila na Palestine o Canaan o Israel ngayon. Subalit itong mga Magi o Magus ng Persia na protected under kay King Cyrus, yung Zoroastrianism o Zoroaster religion, ay they adapted, somebody told or taught them about the Jewish faith. That's why inadapt nila, kinuha nila, tinanggap nila yung Torah o yung Book of Moses, yung Pentateuch Torah. Dala-dala nila yun doon sa kanilang paniniwala. At hindi lang yun, yung paniniwala ng mga Zoroaster priest o yung tinatawag na Magi o Magus o tinatawag sa atin ngayon 3 hari, yung 3 kings, ay yung Numbers 24 verse 17. Ito yon. I see him but not now, I behold him but not near. A star shall come out of Jacob, a scepter shall rise out of Israel. So ito yung daladala nila. Yung belief na ito. Kasi nga dahil sila ay astronomers, astrologers, watchers of the celestial bodies nung mga panahon na yon, and then they focus their eyes to this specific verse. Dahil lang Iran o yung Persia, halimbawa ito yung Persia, dito sa banda na to makikita ninyo Assyria, tatawid lang sila saglit, Israel na yon. Doon sila dumaan nung nag-travel sila. Ngayon, ang tanong ay ganito. Di ba, kaya nga sa Christmas tree, yung meron akong Christmas tree, just simple lang. Nilagyan ko lang ng Christmas balls. Yung Christmas tree ko, matagal na yan. Siguro 5 years na, 6 years. Nabili ko ng brand new yan, sale. Nabili ko lang ng $30 noon. Baka 25 nga lang nabili ko sa, hindi ko alam kung JCPenney dito, JCPenney. Sale. Siyempre, wala nang bibili dahil Dahil tapos na Pasko, may Christmas light na siya. Tagal na rin nun Hindi ko nilalagyan ng kung ano-anong paikot. Christmas balls lang, mga dekorasyon lang na Walang candy, walang Tapos nilagyan ko ng star sa taas. Yon. Ang huli natin nilalagay sa Christmas tree ay star. Kasi nga, it signifies yung Star of David. Doon sa tinatawag na pagdating o yung pagbaba ng Panginoon Kristo as a child. Dito, yung tinatawag na nakita nila, yung star Itong mga magi na to o magus na to, yung mga wise men. Alam niyo kung ano yung nakita nila?
It's not only biblical. It's scientific proof na nangyari ito. Ang tinatawag na conjunction of the planet. Ano mga planeta ito? Planet Jupiter, Venus, Mercury, Saturn, nag-conjunct. And then when it conjunct, pag sinabing ng conjunct, diretso, di ba? Diretso. Diretsong ganon. Parang 4 na bola dumiretsong ganon. Ngayon, nagtapat, sa mata ng tao, napakalaking mas malaki pa sa araw o buwan, nagliwanag. Pagkatapos sa ilalim ay meron parang parang walis, parang ganyan. Parang yung merong walis na gano'n na, yung sinag. Nakita nila yon. Nakita nila yun. And then, yung group of magus na to, yung mga tinatawag na priest ni Zoroaster, ay they found out yung sinasabi ng binasa natin sa Numbers 24 verse 17, I see him but not now, I behold him but not near. A star shall come out of Jacob, a scepter shall rise out of Israel. Kasi nakita nila na mapping up nila na yung star ay nakatapat doon now Israel nung panahon na yon. And then they check. Wala sila kasing wala silang interpretasyon eh. Ngayon, ano yung lumabas na yan? Bago pa lang sa kanilang conjunction ng planet. Ngayon, nakita nila na ito yung sinasabi. Puntahan natin. Let us see. Ang pinaniwala nila ay yung Numbers 24:17 na ang darating ay isang king. May hawak na scepter. A star shall come out of Jacob. Na yung nakita nila sa mga Jewish books o yung pati yung mga Old Testament noon, maging yung kay Isaiah na a child, ipanganganak yung isang bata. So, na-compile nila lahat yun. Kasi nandun malapit sa Israel o tumatapat sa Israel yung nakita nila. Totoo kaya nangyari yun. Kailan nila nakita yung conjunction ng planet? Nag-appear yun nung 7 BC hanggang 6 BC. Ang bilang noon ay pababa. Halimbawa, 10 bababa sa 1. Pero walang 0. Walang 0. Ang number 0 ay lately lang yan ng mga 800 AD. Ginamit yung 0. I think kung ano nagkakamali, 800, latter parts ng 800 yung common era natin. Galing yung number 0 sa mga Indian, taga-India, sa India. In-incorporate nila. Noon walang 0. Noon, meron tinatawag na graph. Yung tinatawag na parang space bar sa computer natin, yung mahabang ganun. Yung mga Babylonian yun. Ang Aramaic language din, wala silang 0 yung numbers nila, graph lang na ganun. Kaya makikita nyo sa Bible, yung mga numbers doon, di ba, may mga 0. Kaya yung mga tao na hinuhulaan nila kung kailan darating si Kristo, wala ngang 0 eh. Yun ang tinatawag na gap. Kaya yung years ni Adam, sabi 930 years, di ba? Actually, there's no such thing as 0 nung mga panahon na yon. Kaya gap yon. Question mark. Walang gap. Makikita yun sa Bible na in the process of time yung ginagamit. In the process of time. When Abel offered God yung handog niya na tupa at yung si Cain naman ay mga gulay. In the process of time. Ibig sabihin, a long lines of space bar. Yun ang ginagamit ng mga Aramaic, mga Hebrew,
mga numbers noon na ginagamit nila. So wala pa talagang zero. Kung naintindihan niyo ibig sabihin. Kaya walang makakapag-predict kailan darating si Jesus Christ. Kasi marami nagsasabi, yung mga young earth Christian movement, na ang earth ay 6,000 years old lang daw. Ang buong universe. Wrong. Mali. Sapagkat makikita natin doon na nung unang-unang sinulat, pati mga bilang ng tao, arithmetic, mathematics, calculations, wala pang zero. Latter part ng 800, common era lang ginamit yan. So makikita natin malaking years ang gap o miss ng tao. At kahit anong gawing calculation, no one from this planet Earth or anyone from heaven above except God Himself ay siya lang nakakaalam when the end of the world will be. At kailan ang exact date and time ng pagdating ng Panginoon. So dito, nakita ng mga magi o yung mga wise men, magus, in short, mga Zoroastrian priest, doon galing sa Persia or Iran ngayon, nakita nila, they interpreted the Old Testament. And then they traveled. Nag-traveled sila. Hindi sila bumaba doon sa Babylon, kundi doon sila sa teritoryo nila. Nung dumire-diretso sila, saka sila kumaliwa, papuntang Israel. Dumaan muna sila ng Assyria, papuntang Israel. Yun ang mga easy road noon. Hindi sila tatawid sa Babylon kasi ma-hijack sila ron. Hindi sila tatawid doon. Kasi nung araw pa lang ay marami ng mga labanan nung panahon na yon. At hindi doon sila pupunta sa teritoryo nila na until now Persia o Iran na yung boundary nila. Yung appearance ng planet na yon nag-start ng 7 BC. Nakita nila. At nag-totally na lumaki yung glow ng tinatawag na conjunction na yon na akala nila ay single star lang, conjunction, pagkatas may parang buntot na may tinatapatan doon, bumababa, yun ang nakita nila. Parang tinatawag na aurora, bumababa doon sa land of Israel, nakita nila from their view doon sa teritoryo nila sa Iran, Persia, ay nakita nila doon sa Israel. Pero wala silang idea kung saan doon sa Israel. And then they went down to Israel. Doon sila sa capital nagpunta. Yung capital ng Israel ng panahon na ay Jerusalem. And then they asked the people, where is the king na ipinanganak? Ang hari noon, ang leader ay si King Herod the Great. Si King Herod the Great ang pinakamasamang Herodes nang nabuhay ng panahon na yon. Bakit? Kahit sarili niyang asawa at mga anak, ipinapatay niya para hindi maagaw ang kanyang kingdom. Nagtanong sila ron. Kung babasa niyo sa Bible, di ba? Where is the King of the Jews? Sabi ng Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 18. Nagulat si Herodes, King of the Jews. Ako lang hari dito sa Judea. Sabi niya ganon. Sa kanyang sarili, marahil. Ngayon, in-investigate niya yung mga Magi, yung mga Persian. Hindi niya matouch yun, mga priest yun eh. Kasi ang Jerusalem ay center for worship. So maaring visitor sila, kahit mga Ethiopian Jews yung mga Ethiopians, eunuch, nagpupunta ron. At hindi pinagbabawalan, merong mga religious freedom noon. At hindi nila pwedeng galawin yung, kasi Persia yun, taga-Persia yun. Foreigner o tourist. Tinanong, through interpreter, kailan yung nakita? Kasi yung mga Magi, nag-travel sila. Nung makita nila yan, they started traveling. They traveled 2 years sa
hindi naman gano'n kasi wala pang eroplano nun eh. So 2 years, nagta-travel sila, anong gamit nila? Possible donkey. Ayun lang ang mga transportation nun eh. Walang camel kasi ang camel noon ay sa desert lang ng ano yon, ng mga Median Desert, Saudi Arabia, nung mga panahon yun, nung wala pang Saudi Arabia. Ang kalimitan ay donkey talaga. As in donkey. Maaring yun ang gamit nila. Pagta-travel nila. Inabot sila ng 2 taon. Kata-travel. Kasi stop and go. Station. Tapos nagka-camping, nag-encampment sila. Binibisita rin nila yung mga tinatawag nilang mga templo nila na itinayo ni Zoroaster doon sa lugar ng Persia. Kasi kalatang religion nun, hindi Islam sila noon, kundi religion na Zoroaster na mas gusto nila, ang kapayapaan nila ay makamit nila through what? Mag-observe ng mga planetary system movement kasi they believe that there is God behind these stars and universe na gumagalaw, nagpapagalaw sa mga ito. Yan ang paniniwala nila. At yung good deeds dapat ang gagawin. So, nung nag-travel sila, 2 years, exactly doon, umabot sila ng 2 years sa paghahanap, nakarating sila ng Jerusalem. Nagtanong sila sa mga tao ron, nakarating yung balita kay Herod, mababasa ninyo sa Bible, sa Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 18. And then si Herod, nangamba. Ayaw niya magkaroon ng kompetensya sa kanyang trono. At ano nangyari? Ang sabi ay nagtanong siya sa mga magi, kailan niyo nakita? And then he determined na may sarili silang kalendaryo ng mga panahon na yon. 2 years ago pa. 2 years ago pa. Pero, yung 2 years ago pa na yon, hindi pa pinapanganak si Jesus Christ. Sign pa lang yung nakita. Makikita ninyo na yung mga tinatawag na magi, hinanap pa nila. Sabi ni Herodes, pag nakita ninyo, sabihin nyo sa akin, para makaworship din ako. Pero ang totoo na para patayin niya yung batang ipanganganak. Kaya di ba nag-warning ang Diyos sa kanila na wag na kayong babalik kay Herodes para i-report nyo kung saan nyo nakita yung bata na sa Bethlehem pala. Yan, mababasa natin. Sa Biblia yon. So 2 years. 7 AD hanggang 7 BC hanggang 6 BC pababa. So 2 years yon. Yung pagpapakita ng conjunction. At naging perfect lang nung latter parts ng tinatawag na conjunction, 6 BC. Nawala yun. Natapos yung conjunction eh. Hindi naman mag-i-stay yun eh. Mababasa niyo sa Biblia, di ba? Naghahanap pa rin yung mga magi, yung mga magus, doon sa Jerusalem, sa kasulok-sulukan ng Israel. Na-hopeless sila, katandaan nyo, mababasa ninyo. Na-hopeless sila, hindi nila alam. Parang naghahanap sila ng needle in the haystack. Hindi nila alam, parang naghahanap ng karayom doon sa mga dayami, di ba? Saan natin nahanapin? Nawala ng conjunction. Kasi yung conjunction is, nag-stay lang 2 years, halos. Pero nawala na yung conjunction. Yung sign na yun, nawala na. Hindi nila malalaman. Pero makikita sa Biblia, at muling lumitaw yung bituin. Hindi na yung conjunction yun. Basahin nga natin sa Matthew chapter Dito sa Matthew chapter yung chapter 2 na yun, na yung sinabi ko sa inyo noong una. Tingnan natin Ang sabi rito, sa beginning chapter 2, verse 7 muna. Then Herod, when he had
privately called the wise men. Ito yung sikreto niyang tinawag. Inquired of them diligently what time the star appeared, o yung year, which is scientifically proven 7 BC hanggang 6 BC, merong conjunction, visible sa Earth. Of course, sinabi nila, "Go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him." Ayun na yung para mapatay niya si Jesus Christ na ipanganganak, pero hindi niya talaga sasambahin. "And when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great." Nung umalis na sila. Sa verse 10, makikita ninyo, 9 and 10, meron tinatawag na gap. Ito yung sinasabi ko sa inyo na there is no such thing as zero sa time. From yung pag-alis nila sa Iran, Persia, ng 7 BC, naglakad sila papunta dun sa Israel, nakarating sila ng 6 BC. Pagkatapos, naghanap-hanap sila ron. Naghanap-hanap sila. Napagtanungan nila si King Herod. Ang tanong kailan nila maaaring nakausap si Herod? Latter part ng 5 BC na. Kasi 2 years pas na yung nakalipas paghahanap nila. Tas latter part ng 5 BC. Nung latter part ng 5 BC na yon, nawala na yung 6 BC pa lang bababa, papunta na sa pangalawang taon, wala na yung conjunction. Nothing na. They're hopeless, maybe. Mission na sila yung hindi mission accomplished parang mag-pack up na tayo, wala nang star And then verse 9. Ito yung sinasabi na hindi na to star mismo. Verse 9, when they had heard the king, ang sabi, when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. Eto na. Nung pinaalis na sila si Herodes, kaya na nga sila nagtanong kasi nga wala nang guiding star sila Ngayon, nung umalis na sila, naghahanap sila ng parang karayom sa dayami, walang makita. Wala na yung tapos na yung conjunction ng planet, so tapos na. And then suddenly, meron nag-appear na star. This wasn't the same star nung nakita nila. A star. Yung tinatawag na singular star, hindi na conjunction. Yung una ay sign lang na kung saan ang tunay na star ay ito. Ginaid sila. Meron bang star na ginagayad yung tao? Di ba naka-steady lang sa Ito, ginaid sila. Ginagayad sila kung saan. Kaya nga sabi ng ibang mga ufologists it might be a UFO. For me, I don't care. Basta ginaid sila ng star. And who is this star? Tandaan ninyo, ang angel of the Lord, kung tawagin sila, ay star also. Itong nakita nila na star, na nag-guide sa kanila, it's not the literal star, kundi mga angels. Matatandaan nyo, nung habang ginaguide sila, di ba? Papunta sa bahay, dun pa lang, nakita na nila yung sanggol. Na ipanganak na siya. At yung mga angel, yung mga shepherds na unang nakita nila nag-awitan yung mga anghel. Di ba nakita nila group of angels? Mga stars. Yung group of angels na ipinanganak na sa bahay ni David, and then ang tagapagligtas, and then nagpuntahan sila doon sa pasabsaban. Makikita ninyo sa pasabsaban. Nasa pasabsaban pa siya.
kapapanganak pa lang, nagpupuyat sila sa mga tupa nila noon, sa mga alaga nila, para kumain dun sa mga damo. Nung panahon, mamaya sabihin ko kung anong taon yun. At matapos yung mga angels na umawit, eto na yung star na nakita nila. And then this group of angels called star o stars, of course, pag sinabing star, yung leader ng angel na yon, either Michael the Archangel or Gabriel, lumiwanag as a star. Ito yung nakita na ng mga magi. Hindi na yung conjunction ng planet. Ito na, a Star of David na. A Star of David who? Sino yung Star of David? A Star of David ito ay sumisimbolo kay Jesus Christ. And then God sent His angel to guide this, yung mga magi. Hindi lang sila tatlo, maaring group of magi sila. Nakita nila o lumiwanag. Akala nila ay star yun. Maliwanag. Naalala niyo si Moses? Pillar of fire ang nag-guide sa kanila bumabantay paggabi. And then pillar of clouds sa umaga naman para hindi sila mainitan ng araw. So eto ganun din. Yung star o yung light na kung saan ay heavenly star o naroroon sa liwanag na yun yung mga angels at ginaid sila tumapat doon sa bahay. Wala namang ganong, hindi naman ganon ang nature ng mga star, di ba? Hindi naman tatapat sa bahay. Eto tumapat liwanag. As in liwanag tumapat sa bahay. Na a star o a light o bright light tumapat sa bahay at doon nakita ng mga magi na ito na yung bahay. And then, when they saw the child, ang sabi rito, verse 11, Matthew chapter 2:11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped Him. Him. Ang winorship si Jesus Christ. Si Christ, si Jesus na sanggol, hindi yung nanay o yung nagkarga o si Mary. And when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts, gold and frankincense and myrrh. Kita natin na kukunti nakakaalam nito Kasi kapag hindi natin alam, ay hindi nga natin malalaman kung ano. Kasi nga, tandaan ninyo, nung sinaunang panahon, ang bilang ng kalendaryo ay pababa at walang zero. Pagbaba, halimbawa, 1 na, halimbawa, BC, 1 BC, walang 1 BC. Meron tinatawag na 2 BC, di ba? Walang 1 BC. Lalaktaw kagad sa 1 AD, Anno Domini. 1 AD. Kukorek ko, yung sinabi ko nga, yung zero was invented in India between 628 modern era natin o Christ era at naging fully functional nung 800, latter part ng 800 common era. Ginamit na to ng mga astronomers, ginamit na to ng mga scientists o nagmamapping ng mga places. So dito, makikita natin ang Kapaskuhan ay totoong nangyari. Ang Pasko ay naganap. Biblically speaking, scientifically proven, at hindi lang yon. Even the religion of those people long time ago, they proved that the Bible is real, the Word of God. And they saw, nakita nila ng mga Magi, ng mga Persians, ng mga ninuno ng mga Iranians, si Jesus Christ as a child ng mga panahon na yon. Sabi nga ng iba, bakit
sa Pasko natin, ang pinag-uusapan natin, Pasko saan ang galing yung Santa Claus? Di ba ano yan? Hindi naman totoo yung fictional yan. Tanongin ko kayo, fictional ba si Santa? Yung nakakulay pula, kasi yung damit ni Santa na yun, ginamit na lang yun sa mga commercial lang Coca-Cola nung araw, di ba? Totoo bang may Santa Claus? At totoo ba nakatira siya sa North Pole? Hindi ho siya, walang taong makakatira sa North Pole kasi North Pole yun, dagat yun. Ano na lang yung kwento. Pero may Santa Claus ba? May totoo bang Santa Claus? Meron. Yung Santa Claus na to, ito ang tinatawag na si Nicholas of Myra. Totoong tao to. Siya ay pinanganak sa now Anatolia, Turkey. Greek siya, Greek. Ang siya ay isang tinatawag na Christian na like bishop o sa panahon nating Christian na like fathers, church fathers. Hindi siya Catholic. Wala pang Roman Catholicism nun. Ang Roman Catholic ay officially founded noong 590 CE o Christ era. 590, tandaan ninyo. Ang mga first century Christian hanggang dito kay Nicholas na nabuhay around mga 300 200 to 300 common era ay hindi siya Catholic, hindi siya Roman Catholic. Ang Roman Catholicism ay officially founded in 590 CE. And the Roman Catholic Church of Rome separated from the Eastern Orthodox Church in 1054 AD. Kaya mayroong Orthodox Church na. At nung mga panahon ng mga 100 AD hanggang sa 300 AD Common Era, may mga Assyrian Church. Meron tinatawag na Coptic Church. Mga Christian ito Ethiopic Church, yung taga-Ethiopia. May mga Assyrian Church na sinasabi ko. At meron tinatawag na Orthodox, yung 1054 AD na, nag-separate na. At ang mga tao noon, tandaan ninyo, maging sa Greece, yung Turkey noon ay dating Christian country yan. Sila ay under ng Greece o yung may-ari sa kanila Greece. Mga Greeks, mostly mga tao dyan ay mayroong proto-Israeli, proto-Jews, and then mga Greeks, mix, mga Anatolian. Yun ang mga tao dyan. So ito isang Christian bishop na ito na si Nicholas ay mahilig siya magbigay ng regalo. Secretly, hindi sinusurpresa niya yung mga tao ng gifts. Kaya kilala siya, mapagbigay siya sa community nila, kilala siya ng mga bata, ng mga farmers, ng mga mariners, mangingisda, fisherman, farmers, lahat, mga shop owners, kilala siya. Mapagbigay siya. So, kaya tinawag siyang Saint Nick kasi siya ang Saint Patron ng mga tao na to na binanggit ko yun, lalo na yung mga mahihirap, nakakatanggap ng regalo. So, hindi ito pinasimulan ng Roman Catholic, yung tungkol kay Santa Claus. Ang Santa Claus na ito ay beliefs ito ng mga Dutch. Yung mga Dutch. Kaya ang tawag sa kanya Sinterklaas. Yung mga Dutch, yung mga Europeans. Sila yung talagang na-copy nila yung magandang attitude ni Nicholas of Myra na isang Greek citizen doon sa Turkey, now Turkey. Kaya nakopya nila
magagandang mga ano niya, yung mga good ano niya, intention sa mga tao at nag-exchange gift yung mga tao. Nag-start doon. Sino nagpasimula hanggang nang namatay siya? Si Saint Nicholas of Myra. Hindi ito yung Nicholas I ng Roman Catholic ha. Mamamatay tao yun eh. Huwag kayo magagalit sa akin ha. Mas marami siya. Mga ano yun. Mababasa niyo yun sa history nila. Hindi naman natural sasabihin sa inyo. Kasi nga, kasiraan nila yun siyempre. So etong Saint Nicholas na to ay dahil ang mga tao noon, of course, malamig sa panahon noon, laging nakaparang suot niya yung ganon. Of course, ginawa na lang na happy ang color, yung naging red, tas balbas. Actually, may balbas talaga sila sa panahon na yun. At yung mga cover-cover na nilalagay sa ulo. So, si Santa Claus ay tunay na tao, pero ginagawang legend ng mga commercial na, pero he's a real person na nabuhay nung panahon na yon at inadapt ng mga Dutch yung kanyang ginawa na kawang gawa at nakilala siya bilang Saint Nick o Sinterklaas na siyang bishop doon sa Turkey, born in Patara, Anatolia, Turkey. His legendary habits of secret giving called Sinterklaas. Ayun na yun. Si Santa Claus ay tunay na tao. Isa siyang Christian na bishop na not a Roman Catholic. Wala pang Roman Catholic noon. Nung tulad ng sinasabi ko, 590 Common Era, doon lang sila naging Roman Catholic nung napasok na sila ng mga tinatawag na pagan. They started to bring in lahat ng mga idols, yung mga yan. Saturnalia, yon, yung celebration ng Saturnalia every 25th of December. Sabi ng iba, Christmas eh. Pinalitan nila yung yung Saturn. Ito nga yung conjunction din eh. Tsaka yung winter solstice, pinalitan nila yon ng, sabi ng iba, bakit hindi natin i-celebrate yung 25? Alisin na lang natin si Saturnalia. Palitan natin Jesus Christ. Well, sa akin, I don't see any problem with that. Dahil si Jesus Christ ay talaga pinanganak. Pero, not December 25. It's winter. Walang animals na mamubuhay doon sa habang pinagpupuyatan ng mga shepherds at maginaw doon. Sa part na yon ng Israel. Kasi sa Mediterranean din sila. Kaya yung dumating yung mga Magi, si Jesus Christ, nung nakita nila yung tinatawag na conjunction ng stars, 7 BC hanggang 6 BC, at nawala nung hanggang 5 BC na, nawala na. Pero nag-ahanap pa rin sila. So sa paglalakbay nila, 3 years, sa paglalakbay nila, latter part ng 5 BC, kasi wala nga 0 eh. Between 5 BC and 4 BC, doon pinanganak si Jesus Christ. Doon siya pinanganak. Hindi December, kundi springtime. Kasi meron ng tumutubang mga spring eh. Di ba yung mga bagong sibol ng mga dahon, spring. Kaya si Jesus Christ ay springtime baby. Siya yung umusbong na bagong puno o spring. O nabubuhay na yung mga merong mga seeds na merong na-germanize na at magiging puno na. So Jesus Christ, He was born during springtime. Not winter. Yung winter na yon, yun yung nakita nilang conjunction ng umabot hanggang December 25. Tinamaan yung 25 ng December. Lumabas yun, according sa mga scientists, around October. And then December, nandun na yun. Nag-fully conjunct talaga nung between 7 BC hanggang 6 BC. Tapos nawala na yun, 5 BC. Yun na.
na hopeless na siguro yung mga magus o yung mga magi, hindi nila nakita. And then, another sign nakita nila, a star. This is a real star na nag-guide sa kanila. The overjoyed nung makita nila yung star. Na maaring inakala nila, ito yung star na nakita nila noon, around 2 years and a half o 3 years. At makikita ninyo, si Herodes, yung pinapatay niya mga bata, ay 2 years below. 2 years below. Para naniguro siya kasi nung nakita ng mga magi na 2 years ago, 7 BC, ay kinakailangan 2 years pababa rin, mapatay niya lahat ng bata doon sa Ephrata ng Bethlehem. Mababasa niyo sa Bible yun. Na nung na-trick siya ng mga ano, sabi, and when they were, sabi rito, verse 12, Matthew 2:12, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Ito na yung bumalik sila sa Iran, sa Persia. And then sabi rito, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. Si Joseph din, sabi, umalis kayo rito sa Bethlehem. Teritoryo ni Herodes yun eh. Pumunta kayo sa Egypt. Alam niyo kung saan sila dumaan? Dumaan sila saan? Doon sa shore ng Gaza. Nilakaran nila yung, ayun kasi ang shortcut doon. Walang mabato na daan kasi buhanginan. Tapos, yung boundary noon, Egypt na. Hindi na teritoryo ni Herodes yun. And then, ang sabi rito, verse 16, eto na. Naghintay si Herodes eh. Naghintay siya ng ilang mga months. Ilang mga weeks. Verse 16, then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth. Galit na galit siya, and sent forth, and slew all the children that there were in Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Exactly. 2 years old, pababa. Kasi kung hindi umalis si Jesus Christ doon, hindi inalis ni Joseph Mary, ay kasama siya ron. So siniguro niya, 2 years old. Kailan lumitaw yung conjunction ng planet? 7 BC, 2 years. And then, 6 BC, a year. And then 5 BC, that's 2 years. So, 7, 6, 5, 2 years. So, kinakailangan eradicate ang lahat ng bata dyan sa Bethlehem. According sa sinabi ng mga wise men. Although si Jesus Christ, wala pang 2 years old. Yung nakita lang nila, yung star. Akala ni Herodes, yung star na yon, saka lang iniluwa si Jesus Christ. Hindi. 2 years old. And then, minasakri yung mga bata ron. Around 100. 50 hanggang 100 na children according sa history na minasakir doon. At lahat ng sanggol doon ay patay. So dito, nakikita natin na si Jesus Christ, pinanganak siya when? Latter part ng 5 BC and earlier part ng 4 BC. Between that year. Kasi April 1, 4 BC o April 4 BC, si Herodes namatay. Exactly after mamasakre niya yung mga bata sa Bethlehem. At ilang mga weeks lang. So, kailan ang springtime? Sa panahon na yon? Not December. January, February, March. Yan ang mga springtime. February, March. April, start ng springtime yon. April ay namatay na si Herodes. Sa tinatawag na cancer of the intestine. Kaya mga kapatid, totoong Biblia, totoong may Jesus Christ. Nasa historical book din niya ni Josephus nakasulat. Si Josephus ay contemporary siya ni
General Titus na sumira doon sa templo ng Jerusalem noong 70 AD. Kaya mga kapatid, ito, ang pagse-celebrate ng Pasko ay pasasalamat. Konti man ang regalo ninyo o wala, magpasalamat kayo. Kung nakatanggap kayo sa iba, kahit yung wish nyo na makita nyo yung mahal sa buhay, na maayos at malusog at buhay pa kayo, magkasama-sama, kahit wala masyadong handa, yun ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang makita nyong bawat isa. Sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay maigsi lang. Kung may chance kayo na makita nyo mahal nyo sa buhay at makausap kahit sa telepono, ay gawin ninyo. Sapagkat when we all die, ang sabi rito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, "For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten." So wala nang gift. Wala nang gift giving, wala nang reward, wala nang present when we die. And verse 6, ang sabi rito, Ecclesiastes chapter 9 verse 6, "Also their love, their hatred, and their envy have now perished." So wala na yon. Wala nang pag-ibig, wala nang muhi, wala na yung inggit. Kasi patay ka na. Kinakailangan sa Pasko ay doon yung napapag-usapan ng pagpapatawad sa bawat isa habang buhay pa tayo. Sapagat ang sabi rito na ang Kapaskuhan ay ang kapanganakan ng Panginoon. Either hindi man December exactly, I don't care sa akin. Ito lang yung day na lumitaw yung bituin na yon. But the exact birth day ng Panginoon sa Kristo is around doon sa springtime. About March, April, patay na si Herodes na umahatol sa kanya. February to hanggang March, ayan ang mga springtime na. Sa panahon nila na yon. So we don't care anymore kung springtime, kung March ang Panginoon pinanganak o December. Ang mahalaga ay si Jesus Christ ay naparito, bumaba as man. God became man so that we can have eternal life sa pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Tandaan ninyo na ang Kapaskuhan ito, kahit may Christmas tree kayo o wala, tandaan ninyo, yung Christmas tree yan ay tradisyon ng mga Germans na dinala sa Amerika noong 18th century. Ang Christmas tree sa kanila, every Christmas, they wanna reflect on what we call the lost paradise of Eden. That's why they brought in yung evergreen tree na pine tree. They decorated it with 12 fruits, signifying yung fruits of the Garden of Eden. Yun ang paniniwala nila. There's nothing wrong with that. As long you don't worship that Christmas tree. At wala namang gagawa sa atin nun. It's a decoration. Paalala ito doon sa tinatawag na Garden of Eden and the Tree of Life doon sa Revelation. Na merong 12 bunga na tumutubod o namumunga doon sa puno. Ayun ang ibig sabihin nun. So, it signifies also what? Hope. Better life at peace sa atin. Yung Christmas tree na yun. Pero tandaan ninyo, si Jesus Christ, siyang nagtunay na nagbibigay ng hope, peace of mind, and peace sa ating buhay. God bless inyo lahat. Muli, si Brother Joe ito ng Creoke Pananampalataya at Katotohanan. Hanggang sa muli. Have a very Merry Christmas inyong lahat. A blessed Christmas and a blessed New Year sa darating na 2026. God bless po sa inyong lahat. Brother Joe ito, Creoke Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen and amen.